Savannah's POV. Kapag may oras ka ulit, bumalik kayo ulit dito ha. Parang may humaplos sa puso ko habang niyayakap si Naning na mahigpit. Ngayong araw na kami uuwi ni Lucas sa Maynila. Bukas na rin ang interview ko sa kumpanyang papasukan. Lahat ng pamilya namin nag-abang sa aming pag-alis. Babalik po ako, Nay. Una na po kami, alis na rin po ako. Tumingin ako kay tatay bago tumalikod para sumakay ng sasakyan. Nakaabang lang si Lucas sa akin sa loob ng sasakyan nang binuhay niya ito. Tahimik lang buong biyahe namin ni Lucas hanggang sa hindi ko inaasahan makatulog sa front seat. 5 oras din kasi ang biyahe at sinong di makakatulog nun? Wala akong ideya kung nasan kami pero nang muli kong idinilat ang mga mata, hapon na sa labas ng bintana. Hindi rin tumatakbo ang sasakyan ngunit naka-standby lang sa labas ng isang fast food chain. Asan ang lalaking yun? Di ko mapigilang tanong pagkatapos nang hindi makita si Lucas sa tabi ko. Maybe nasa loob ng food chain na yan at bumibili ng pagkain? Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero dali-dali ako lumabas mula sa sasakyan at pumasok sa loob ng isang simpleng kainan. Lahat ng tao sa loob may kausap sa round table. Habang kumakain, ako naman panay hanap kay Lucas. Bakit mukhang wala naman siya rito? Good evening, miss. Pwede na ba kayong mapuroon? Anyaya sa akin isang waiter na lumapit. Ngumiti lang ako at umiling bago naglakad patungo sa restroom. I was peacefully walking through the restroom so I could refresh, but suddenly my eyes dropped in a dark room near where I am. Bukas ang maliit na pinto dahilan upang makita kong pamilyar na bulto ng lalaki. Di ako pwede magkamali. Ang likod ng lalaking yan at ang pamamaraan niya sa pagtayo, kilala ko, it was Lucas. Gumuhit ang ngiti sa aking labi at mabilis tumungo doon para sana sunduin siya pero napatigil ako at unti-unting nawala ang ngiti nang mapansing may kausap siyang lalaki. I don't know why but I felt strange in this moment. Di ko marinig ang pinag-uusapan nila pero mukhang seryoso mga to. Ito nga rin ang unang pagkakataon na parang kinakabahan ako habang lumalapit sa asawa ko. He looked different while seriously talking with that unknown black American guy. Mabuti na lang hindi ako nakatakong kasi kung suot ko yon, talagang maririnig ko ang galaw kung nasa malapit lang. Bakit kailangan nilang mag-usap sa loob ng kwartong to? Bakit di nilang sa loob ng food chain na may mga tao sa paligid? I don't know yet, my lord, but I heard that she's planning to get here in the Philippines. Dinig kong sabi ng lalaking kasama niya nang tuluyan akong makalapit sa kanila. Narinig kong huminga na malalim si Lucas. Nakita ko rin ang pagguyom ng kanyang mga kamao. She? Sinong babae? Bakit parang galit ang asawa ko? What is she planning to? Does she knew that I'm here? Matigas na tanong ni Lucas. Parang di pa siya dahil sa pagbabago niya ng tono na parang Italiano. Yes, my lord. Yumuko ang lalaki na makita. Ang nanlilisik na mga mata ni Lucas. What's going on? Shut it. How? How did she knew that I am here? Pinigilan kong mapasigaw nung basagin ni Lucas ang isang vase na nasa lamesa sa harapan niya. Napatakip ako ng bunganga habang di makapaniwala sa nakita. She asked your father, my lord. Nanatiling nakayoko at hindi apektado ang lalaking kausap niya kahit dumudugo ng braso nito dahil tumamang ilang basag na parte ng vase sa kanya. Lucas pulled her hair because of frustration and even drank a vodka twice. That old man is getting on my nerves. Ani Lucas hanggang sa biglang dumapo ang mata niya sa pinto kung nasan ako. Kumunot ang kanyang noo at tumayo. Who's that? He asked. That made me gasp in shock. Sa sobrang kaba at gulat na patakbo ako patungo sa restroom kung saan malapit lamang dito. Find that person. She heard us. Dinig kong singal niya bago ako tuluyang makapasok sa girls' restroom. Pinakinggan ko ang aking puso na halos sumabog na sa sobrang kabog. My gosh! Yun ang first time na natakot ako sa kanya. Pinakalma ko ang sarili habang nakaharap sa salamin bago uminom ng tubig mula sa purse ko. Inayos ko rin ang aking buhok at makeup sa mukha bago natulala. Iniisip ko pa rin kung sinong babaeng tinutukoy nila kanina. Galit si Lucas sa babaeng yon at ramdam ko, is it his stepmother? Imposible kasi hindi naman siya galit dito at hindi rin na ikukwento ni Lucas na galit siya. Pero sino bang babaeng yon? Sapo ko ang noon na lumabas ng restroom. Wala ako sa sariling bumalik ng sasakyan namin pero bigla ako nakabalik sa realidad at kaba. Nang akmang papasok ako ng sasakyan, pero naramdaman kong may kung sinong humawak ng kamay ko. Shit! I quickly looked behind me.
Nakita ko kaagad ang mukha na kanina ko pang hinahanap. He was smiling softly while looking over me. Hindi pa rin pala siya pumasok. Where have you been? Kanina pa kita hinahanap. I brought the dinner for us. Pinakita niya ang supot na hawak. Di ako sumagot at gumiti lamang ng tipid bago pumasok ng sasakyan. Parang wala lang sa kanya. He acted like nothing happened. He acted like he is not mad, like he was not bothered. Sumunod ako sa kanya ng tahimik. Kumain na rin kami sa loob ng sasakyan. He is silent. Iniisip niya ba ang tungkol sa babaeng iyon? Why do I feel like he is keeping something? Okay naman kami pero dahil sa nakita ko, parang may mali. Does the food taste good? He asked and smiled. Nakatingin lang ako sa kanya at hindi pa nagagalaw ang pagkain ko sa lunchbox. Why does I feel like I should suspected something? Lumakbay ang mga daliri niya sa kanyang ulo, sabay himas ng buhok. Dahil doon bumalik ang alaala ko kanina, kung saan galit na galit niyang binasag ang base. He was a different person in that moment. He looked like he's not my husband at all. Why are you not eating? Hindi ba masarap ang pagkain? Tanong niya na mapansin ako. I blinked and shook my head before wearing my most innocent smile. Nothing. I just love you, I said. Mahina tong tumawa at tumango bago kami nagpatuloy sa pagkain. Natapos ang lahat, tahimik kaming umuwi ng bahay. Sinalubong kagad kami ni Vincent at ng ilang katulong. It was nice to see you again, Vincent. Bati ko at gumiti sa kanya. Sumingkit naman kaagad ang mga mata nito habang nakasunod sa akin patungo sa living room. I know that smile, madam. Something is bothering you, isn't it? He asked as I gave him my coat. Mahina akong tumawa habang unti-unti inaalis ang sapatos ko. Where's Lucas? Pag-iiba ko ng usapan. Tumingin siya sa itaas at yumuko sa akin bago ngumiti. In his office, madam? Aniya. Wala na ako ibang sinabi at mabilis na tumungo sa kwarto namin ni Lucas hanggang makatulog na. Morning came. Lumabas ako ng taxi at huminga ng malalim habang nakatingin sa mataas na gusali kung saan magaganap ang unang interview ko as applying bilang new single journalist. Maraming pumapasok sa gusali, halos lahat part ng media. Ang iba naman mga gumagawa ng magazines. Welcome to Interpress Company, ma'am. How may I help you? Tanong kaagad ng babae sa front desk. Umiti ako at binigay ang card na pinadala sa akin. I am Savannah Sarah Miranda. Pumunta ako dito for the job interview. Hindi ko na sinabi ang apelido ni Lucas. Total hindi naman pwede yun, sabi ni Vincent, sa hindi ko naman alam na dahilan. Okay, go to the second floor, may front desk doon. Pakitanong na lang sila. Good luck. Magiliw niyang sabi. Ngumiti ako at hinawi ang card bago mabilis na umakyat gamit ang elevator. Hindi ka nakuha? Bakit naman? Kaagad narinig ko na makalabas sa elevator. Marami ang mga pumipilang tao sa labas ng isang kwarto. Andito ka rin para sa job interview? Pumila ka na lang dyan. Turo sa akin ng babae. Ngumiti ako at umupo sa isang upuan. Nasa 10 tao pang pumipila bago ako. Marami naman pala pero ang sabi sa akin sa email, bilang lang ang mga tao para sa trabaho na gusto kong kunin. Miranda, are you here? Napatingin kaagad ako sa isang lalaki na bagong labas mula sa pinto. Dala nito ang form ko na pinasa ng last week pa. Tinaas ko kaagad ng kamay. Ako po yon. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Mukhang kinakabisado pa ang aking bawat galaw. Pumasok ka na. Mabilis kong kinuha ang gamit ko at pumasok sa loob ng room. Nasa loob din ng isang babae at 3 mga lalaki na halatang may malalaking posisyon sa malaking kumpanyang ito. Savannah's POV. And the next morning, after I was finally hired, pumasok ako ng maaga pa para maayos ng mas maaga ang mga gamit ko sa sariling cubicle. By department ng mga journalists dito at nilagay naman ako na manager sa basic checker kung saan ang pag-edit ang gagawin ko na mga gawa ng mga journalist at mga reports nila o balita man. Kapag naging okay ako rito matagal, lilipat daw kagad ako ni Ma'am Leila sa regular journalist department. Wala si Lucas sa mansyon kanina. Kahit nagtataka, pilit ko itong inintindi dahil baka may kailangan lang ayusin o baka kailangan niyang mas maging maaga sa trabaho niya. Kay aga, ito agad ang bungad. Itong mga issues na to hindi matapos-tapos dahil sa mga lahi ni Adan na puro pangangaliwa ang ginagawa. Dinig ko ang sermon ng isang babae na naglapag ng kape sa lamesa niya. Nagkapit bahay lang cubicle namin pero hindi niya man lang ako napansin dahil mas nakita ng mga mata niya ang mataas na tambak ng mga papel sa kanyang mesa. Hi,
Ako nga pala sa Savannah. Pakilala ko dahilan upang matigilan siya. Binaba niya ang mga papel na binabasa. Bumaba din ang mga mata niya mula sa aking paa, pabalik sa ulo. She is wearing a long skirt and formal suit. May salamin siya sa mga mata at makapal din ang makeup niya. She's not really friendly in first look pero mukhang mabait naman siya. Oh, may bago pala? And lumapit siya sa akin at halos umikot. Tumayo ako ng maayos at inayos ang damit ko. Mukhang mayaman ka. Hoy bata, bakit ka nagtatrabaho kung afford mo namang bumili ng mamahaling damit? Tsaka bag. Naka-Dior pa oh. Sabay turo niya sa bag ko na talagang galing nga sa Dior. Regalo yan ni Lucas sa akin ng birthday ko at hindi pa kami nagkikita. Ang damit ko rin, puro lahat galing sa St. Laurent Rare Collection and Last Edition. Hindi, lahat yan regalo lang ng mga mayayamang kakilala ko. Ayoko sa lahat ang pagsisinungaling, pero alangan namang sabihin ko talaga kung sino ko at kung gaano kayaman ang asawa ko na nagpapabili ng mga to. She rolled her eyes and sat down. Sana all may regalo. Ilang taon ka na pala? She asked that makes me smile. Buong akala ko hindi niya itatanong. I'm Savannah Sarah Miranda. I am now 27 years old. I said and smiled widely. Nilahad ko rin ang palad ko sa kanyang harapan. Tinanong ko lang ang edad mo. Hindi buong pangalan? Sabay taas niya ng kilay. Natahimik ako dahil doon. Pero ilang segundo pa tumawat ang malakas kaya naman napatingin ng ilang kasamahan namin dito. Grace, ito naman. Alam mo hindi ka pwede maging ganyan lang. Halatang mahina ka pa. Halatang malambot ang laman. Tudso niya bago inabot sa akin isang kapeng dala niya. Dalawa kasi ang dala nito. Hindi na, sa'yo na lang po, sabi ko. Anong po? 30 pa lang kaya ako. Tsaka grabe no, tumatanggap pa palang kumpanya ng mga nasa edad mo. I mean, it's rare. Kasi ang alam ko halos fresh graduate ang palaging nakukuha. She said and opened her computer. Tama nga siya. Kaya nga nagtataka ako kung bakit kinuha pa rin ako kahit walang experience sa ganitong trabaho. By the way, ako nga pala si Natalie. Pakilala niya at tinanggap ang aking kamay. At least I have a friend now. Naging normal ang buong umaga namin. Di ko rin inaasahang tatambak talaga ang mga papel sa harapan ko. Ikaw pala, Savannah, may asawa ka na ba? Tanong ng mga kasamahan ko habang kumakain kami sa kantin. Umangat ako ng tingin, kinagata ibabang labi ko. Sasabihin ko ba? Sa ganda ni Savannah, wala? Naku, imposible. Singit naman ni Natalie na may kindat pang nalalaman. Mahina akong tumawa at napatango na lang. At this moment, I felt comfortable while talking to them. Balita ngayong babalik ang boss natin. Lahat ay napatigil ng sabihin niyo ni Natalie habang nagbabalat ng itlog. Boss? Wala ba rito ang boss nila? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko dahilan para mapatingin naman sila sa akin. Hindi naman nila ako masisisi dahil una sa lahat wala akong alam. Well, after 5 years kasi, ngayon lang babalik ang boss namin. Wala naman kasi siya sa internet, as in. Sobrang private itong tao. Nakakatakot nga siya kapag may meeting ang lahat. Tapos ang killer eyes na talaga. Halatang yummy siya. Pero yun ang nakakatakot and that's what makes him hot. Kwento nila sa akin ang iba naman, napapailing at napapatawa. Hindi nga kami makukuha ng pictures kasi, first of all, bawal. Humilik si Natalie. Sabay subo ng buong itlog. Wow, hindi ko alam misteryosong tao palang boss namin. Nang matapos ang lunchtime, nagpaalam ako sa kanilang lahat na lalabas muna ako para sana bumili ng kape dahil overtime kami mamaya. Pero habang naglalakad ako patungo ng entrance napansin ko, tumatakbo at halos natataranta ang lahat. Yubuko ka, miss. Nariyan ang boss, bumalik na siya. Sigaw na isang babae sa akin. Nagsimula akong kabahan dahil sa narinig. Parang kanina lang pinag-uusapan namin ang may-ari ng kumpanyang ito, pero ngayon daraan na siya rito. Kinagat ko ang ibabang labi at tumayo sa gilid ng poste kung saan ako po pwedeng magtago. Hindi ko alam pero kinakabahan ako at natatakot sa po pwedeng mangyari dahil na rin sa mga chismis na strikto at walang puso ang CEO.